Okay, so good evening po guys ha. Kamusta? Maayong gabi sa mga Bisaya dyan. Good evening sa mga English at magandang gabi para sa mga Tagalog, di ba? Eto, mag-update tayo patungkol sa detention no, ni Tatay Digong. Dahil nga ang daming kumakalat ng mga pictures ngayon kay Tatay Digong, pinagtatawanan dahil himas rihas daw ito sa The Hague. Di nila alam na si Tatay Digong ay hindi nakakulong doon. Dahil hindi naman siya nakarehas. Kung tutuusin nga, napakaganda ng kanyang tirahan doon, kumpleto lahat. At lahat po ng nasa detention, mga kasamahan niya, lahat, friend na niya lahat. At pati mga guards doon, kaibigan na ni Tatay Digong. At ayon po kay VP Sara, si Tatay Digong ay nag-i-enjoy na sa loob. Di ba? Hindi po yan matatawag na himas-rihas dahil ang kanyang detention doon ay walang rehas. So ito guys, para malaman natin no, ang buong kwento, eto, sabayan nyo akong panoorin itong video ni Harry Roque para malaman natin at saka wag na tayong maging sad, ano? Kasi alam ko lahat tayo umiiyak dahil nag-worry tayo about kay Tatay Digong. Huwag kayong mag-aalala kasi mukhang lalabas na yata siya sa lalong madaling panahon, no? 'Di ba? At saka okay lang po siya sa loob. Nag-i-enjoy siya doon. Lagi niyang kausap yung mga kasamahan doon, pati mga guards, 'di ba? Okay, ito panoorin natin to, guys. Para naman malaman ng iba diyan, no, na si Tatay Digong po ay hindi nakahimas-rihas. Diba? Ito, panoorin po natin. Tayo po ngayon ay pag-uusapan ano bang itsura nitong kulungan o detention facility ni Presidente Duterte. Hindi po talaga dapat tawagin siyang kulungan kasi wala po yan rehas. Hinahalikan ng rehas. O, diba? Parang pero ang tawag po ng mga taga-Europe dyan sa facility na yan ay Hilton of Prisons. Bakit? Well, dahil po makikita natin kung ano ang itsura ng detention facility ng Tatay Digong. No? Siyempre po, maganda man yan, ginanto ang hawla pa yan, ay hawla pa rin, pero at least alam natin hindi nakarehas. Di ba? Sa mahal nakalocate ito po ay located sa Dahig. Ito po ay malapit sa dagat. Tabing dagat po siya. Kaya naman, ang Tatay Digong, no, kahit pa paano nakakaamoy ng singkod ng dagat. Kasi alam nyo naman, miss niya ang Davao dahil ang Davao ay katabing dagat din. Sheringan, ang ako ng pronunciation nila, napakahirap ang pronunciation nila sa Holland. No? So, Sheringan ata yung pronunciation. Pero ang tawag po dyan ay Hilton of Prisons. Unang-una, wala pong rehas. Para lang siyang hotel talaga. Room by room. Hindi po yan nakarehas. Ang kwarto nila, may kama, merong computer, at doon sa common facilities, abay meron pang kitchen para makapagluto yung mga detainees, at merong library, at dito na merong pang gym. Siyempre po, it is state of the art of prisons dahil siyempre ang ICC, nais silang isipin na talaga sila ay nagpo-promote ng katarungan at its best, no? Kaya pati yung karapatan ng mga detainees para sa makataong facilities ay sinigurado nila. Tera kayo, pasok tayo. Tingnan natin itong prison, yung detention. Ayan, ipapakita ni Harry Roque yung nasa loob ng detention ni Tatay Digong. Pasok na natin ang una natin larawan, okay? Actually, sa aking computer, hindi pa lumalabas na. Ayan, ngayon pa lang lumalabas, parang meron pa lang delete talaga. Pero anyway, bukod po doon sa ito yung entrance na, no? Nakikita nyo na ngayon yung entrance, no? At ito yung pangalawa ngayon, nakikita nyo, ito yung mga kwarto. Nakikita nyo po na walang rehas. Yan po ang kwarto ng mga detainees, no? Bilis naman, dahan-dahan lang, no? Bilis. Balik mo doon sa detainees, kwarto muna ng detainees, napakabilis. Ako, ano ba yan? Anyway, sige, mabilis po yan, pero babalikan natin ulit, ha? Yan yung mga facilities. Pero balikan natin at yan yung hospital. Okay, balikan natin. Okay, una, yan yung common kitchen o staff. Yan muna yung kwarto. Nakikita niyo po, ha? Wala siyang kasama na ibang detainee. Tapos, dyan po sa kwarto niya, meron pang computer. Bagamat hindi po siya nakakabit. O, ito po yung entrance para siya malapalasyo. Ito po yung mga
merong kitchen facilities ang kada room nila. No? Hindi lang kapag kainan, meron pa sila mga magluluto sila, pwede silang magluto. Merong microwave po, no? At merong sink. So parang talaga siyang mga condominium units talaga. Bagamat ang tawag talaga nila dito ay Hilton o Resorts. Sige, tignan pa natin yung maglarawan. Ang galing ano. Ang susunod na larawan naman ay, siyempre, hindi ko alam kung yung susunod na. Nakatingin din ako dun sa camera. Okay, anong susunod na larawan papakita natin? Ang next na larawan... Diyan yata sila nag-usap-usap. Ito, Mga nandyan sa loob. parang sandali, Yung mga nasa ito ay parang social detention. no? Ayan, nakikita niyo, no? Meron silang mga recreation facilities, dyan sila nakikita-kita ng mga kapwa. Kwentuhan. Ang kwento po ni Sara, abay, kaibigan nila lahat doon, yung mga Di ba? ibang nakapreso, mga butante na ng Duterte. Mga mamaya sumisigaw na rin ng Duterte. Duterte. Napaparinig na lahat sa Pilipinas. Di ba? Bumoto para may yung mga Friend na niya lahat yung nasa loob. sa detention facility. Alam niyo naman si Tatay Digong, guys. Magaling yan. Grabe, malakas ang PR niyan. Naku, may basketball court pa. Pero siyempre, sa Tatay Digong, hindi na yan. Basketball court. At hindi lang po yan, walang rehas, ha. Meron pa yan grounds na kung pwede silang lakad-lakad sa labas na walang escort. Okay? Meron pong bakod, pero hindi yan na parang preso talaga na binabantayan sila ng mga preso. Free to move naman sila, labas-pasok. Kaya nga po, state-of-the-art prison facility. Kasi ang modern view ng mga detention facility ay hindi para magparusa, para mag-rehabilitate. At ito naman po, wala pa silang napapatunay ng pagkakasala. Ito po ang part ng ni PRRD kasi nandun siya sa medical facility. So, ganyan po ang part niya ngayon. Lahat ng mga apparatus na magkaroon ng emergency na yan. For all intents and purposes, parang siya naka-hospital detention. No? Kasi nandiyo naman ang facility, kompleto talaga sa medical equipment. Parang na rin natin Tatay Digong dahil alam niyo naman, na rin ating Tatay Digong in a few days na po mag-birthday party ko kami dito. Kaya nga, malapit na po yung birthday niya. Sa labas na detention facility. So yan po ang ating detention facility ng ating pinakamamahal na Tatay Digong. At least hindi tayo nag-worry, walang rehas, magandang Diba? facilities, ating reklamo lang yan talaga. Hindi makain. Walang rehas. At happy pa siya sa loob, no? Pinagbigay na siya ng mga recipes para naman makatigil si Tatay Digong ng mga gusto niya pagkain. Ako po, marami akong dalang tubig na yung susunod. Nai-imagine ko ba, paano kayo makipagkwentuhan sa Tatay Digong, ano? At tanggalin na lang nila sa botega. Yung sa mga kasama niya dyan sa loob. Pero siyempre, ang hirap kasi doon sa tumatanggap ng pagkain, siyempre may possibility na yung mga kulto ng Joe Casison baka magdala ng pagkain ng bilasan. So I guess mas mabuti. Correct. Na po. Dahil maraming kulto po dyan ang CBPNPA dito sa Dahil. Okay, so yan po ang detention facility ni Presidente Duterte. Hindi po siya prison. Detention facility lang talaga. Walang rehas, kaya tigil-tigil na po, no? Yung mga ano nyo dyan. Gusto na niya umuwi. Himas rehas daw si Tatay Digong, yung picture, naka-edit pa. There is only one place that he goes home, and that is the Philippines. Parang pinagsisisihan ko, wala ako sa Hong Kong. Dahil kung ako'y nasa Hong Kong, hindi ko siya papayagang umuwi hanggang hindi kami nakakasampal ng kaso sa Supreme Court na merong certiorari. Ang nangyari kasi umuwi, ayan, wala nang panahon para magsampa ng mga kaso. Yung kaso na unang-unang na isampa, 4:27 of that day na siya ay pinigil sa airport, hanggang 4:30 lang ang pagtanggap ng mga petisyon. Ako po, yung petisyon natin na matagal na nakahanda, ang problema, nagpalit-palit ng signatory. Akala ko, si Tatay Digong pipirma, so ready na siya. Kaso, pinapirmahan na pala pala si Tatay Digong, no? So, hindi na po pwede, daghabi lang kami, pwede namang maanak. Tapos, nagpalit-palit sila kasi nga wala naman sila sa area, no? Una si Bibi Sara, tapos si Pong Pulong, tapos si Bibi Sara, tapos Pong Pulong finally. At tinakbo ba namin sa bali ng Tituba para po nila natin Pong Pulong. Kaya, kinabukasin na lang tayo na siyempre na wala ng presidente. Anyway, makikita nyo naman talaga na pinagplanuhan nila ang abduction ni presidente kasi talagang di nila tinatagal at sinakainas yung plano. Correct. Maraming beses ko na sinasabi yan po illegal at yan po ay desisyonan ng ICC. Siguro po isang beses pa
i-discuss natin kung ang magiging illegal ng pag-aresto, yan ba sapat para mawala ng constitution kung kumagawa na na tayo ng ganyan broadcast. Okay? Now, finally, ano bang ibig sabihin ni Inday Sara nung sabi niya na yung nasa Hong Kong na nagpupumilit siya umuwi at ang sabi ni Inday Sara baka ikaw maninay yung Aquino. Si Miss Tapia, Si Miss Tapia. sabi ni Miss Tapia, hindi na po pwede maging mala ni Aquino ang presidente dahil wala naman daw maraming pinapatay si Ninoy Aquino. Ako, so, Miss Marios, hindi ko alam po kung anong background ni Miss Tapia. Pero ang dating presidente, ang Duterte po, kasama kanyang nanay, sila po talaga ay naging malapori or malapori ng panahon ng EDSA Revolution. Dahil alam naman natin talaga na sobrang pagmamalabis ng Marcos Sr. Kaya nga po, hindi nasuportahan ni Duterte, Presidente Duterte, itong si Marcos Jr. dahil alam niya, may genetic predisposition na yan para magiging diktador at para maging magnanakaw. O, diba? Kaya never niya kinonsider na suportahan niya si Marcos Jr. In fact, ang hinanakit niya Marcos Jr. at ang kanyang asawa, hindi raw tinalaga kasi ni Presidente Duterte si Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture noong panahon ni Presidente Duterte. Takin niyo, kung tinalaga siya, kung inappoint siya na Secretary of Agriculture ni Presidente Duterte, di lahat ng problema natin ngayon, naging problema natin ng Duterte. Correct. Kaya naman estilo ni Duterte. Nung tumaas ang presyo ng bigas, tinawag niya lahat ng mga traders. At sinabi niya doon sa pinakamalaking trader, harap ko yan. Ako pa nga pinatawag sa telepono. Tinawagan ko. Abay ng telepono, sabi niya, pautang! Ilabas mo ang aking bigas. Papatayin. Hindi lumabas ang bigas. Takin niyo, kung si Junior nakaupo, la 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 la. Yung katatanim lang, na-harvest na kaagad. Makabili ng bigas. Mayaman kami. Dami namin lanang tatay ko. At dami namin kita papelong namin sa mga nagpupulong ng mga Pilipino. Diba? Tama. Mabuti na lang, hindi talaga tinalaga. Kaya talagaan mo. Sabi ng informatiko, yung lisa niya. No. Galit na galit. Dahil hindi tinalaga ang Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture. Well, pasensya na po kayo, pero ang galing ng judgment ni Presidente Duterte pagdating sa karakter. Alam niya, pulot ang Marcos bilang senior, kundi pati at junior. At kaming dalawa ni Inday Sara hanggang ngayon ang sinabi ko, anong sinabi ko sa inyong dalawa? Naku. Ayaw niya kasi makinig. Kita niyo ngayon. Napagod na siya. Ulit na anong sinabi ko sa inyong dalawa. Sorry na, putol na natin. Guilty na nga si Charles. Okay? So anyway, yun po ang nung ibig sabihin ni Inday Sara, nakalimutan ko, di-discuss ko pala yun. Ibig sabihin, pag siya pong ulit umuwi, wika nga ni Maharlika, gurgur. At hindi po ako talagang magugulat kung talagang gugurgurin ng presidente kung siya makauwi ngayon dahil ang gusto talaga nila. Pulbos din ang Duterte, tanggalin ang lahat ng bansa sa kanilang pagnanais na manatili sa pwesto till kingdom ka. Alam mo, nakapagtataka no? Gaano mo itigilan yung iyong paghangad sa kapangyarihan? How much is enough? Hindi pa ba sapat na ayon sa Guinness Book of World Record, Marcos na ang pinakakurap sa buong kasaysayan ng buong daigdig? At nais pa nila magpatuloy sa posisyon? Hindi pa ba yung sapat na miski ang mga anak ng mga akusatuhod ni Marcos Jr. hindi na magtatrabaho sa dami ng tagong yaman nila? Gusto pa rin nila mas lalo pang marami ang pubra nila. Wala talagang limitasyon ang pagiging gahamang sa pera, sa kapamilya. And there has to be an end to this. At yan ang aking pakiusap sa ating mga kababayan. Tayo po, dahil sa kasaysayan natin ng 1986 na sinugi natin yung pamilyang yan,
nagkaroon tayong saligang batas na kinikilala ang kapangyarihan natin na subihin ang mga walang kwentang mga leader. Paumanhin po, nabudol tayong lahat. Pero ngayon nakita na natin kung gano'ng kabulok itong sistema ito na ibinigay ang isang Pilipino sa mga dayuhan para lang mawala ang kanilang mga kalaban sa politika. Panahon na po na maulit ang kasaysayan. Tama ba ko o mali? Lahat ng tama, prestahan. Lahat ng tama, live. Hindi na po pwede tayo magtagal na ganito. Yan din po ang sinabi ni Inday Sara dito sa rally sa Dahig. Kung tayo po ay mag-aantay ng 2028, wala na po tayong 2028 at rin na lumulubog ang bansa sa ilalim ng administrasyon na ito. Karapatan niyo po yung husgahan. At dahil nasa saligang batas ang people power, John Santiago, pasensya ka na. Hindi mo ako matitimanda ng inciting constitution dahil ako, alam ko ang limitasyon. Ang sinasabi ko lang, mag-people power na tayo dahil yan ay legal sa ayon sa amin saligang batas. Ang mali po, yung ginagawa ng mga kakampi ngayon ng Marcos Jr. na si PNPA na gumagamit ng dahas, pinapatay ang kapwa Pilipino. Grabe. Hindi po mali ang magsabing mag-people power na tayo dahil yan ay nasa saligang batas. Yan ay kabahagi ng kasaysayan. At kung minsan nag-people power tayo laban sa batas, mag-people power na naman tayo laban na naman sa isa pang Marcos dahil sa kalabisan nila sa kapagpunan. Hindi ko tayo yan matitimanda ng kahit anong kaso dahil ang aking lisensya para magsasabi na mag-people power tayo sa ligang batas. Sa mapapayapang pamamaraan, walang gamit ng dahas at hindi papatay ng kapwa Pilipino. Medyo nakakapagod na rin po talaga na talagang ginigising natin yung mga tao na maghusga na. Pero kung titigil na po tayo, eh baka humupa na naman ang galit ng taong bayan. Dulot ng pag-aabdak at pag-ikinat ni Presidente Duterte at pagdadala sa Dahig. Hindi po matatapos ang ating impyerno na dinadaanan ngayon sa Pilipinas kung hindi po tayo mahuhusga at kung hindi natin gagawin ang katungkulan natin bilang mamamayan na iwas tumulin ang pamamaraan sa ating